God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pag-tune in sa Life and Grace. Ito po si Baljamin Tatlong Hari at tayo po ay nasa kalagitnaan na ng Galatians chapter 3 na atin pong pinasimulan 2 Sundays ago. 2 episodes po ang nakakaraan. Pinag-uusapan pa rin po natin dito ang justification through faith and not through the works of the law. At ito po ay patuloy nating pag-uusapan kagaya po ng nabanggit namin nung nakaraan hanggang chapter 4 po, hanggang dulo ng chapter 4. Pinamagatan po natin ang atin pong episode sa ngayong araw na ito na why the law was given. Actually, ang tama pong term is why the law was added. At i-explain ko po ito sa inyo later on. Pinag-usapan po natin ng nakaraan that the law brought a blessing kung ito po ay mas susunod natin. Nakapagdadala po ito ng blessing sa ating mga buhay kung ating masusunod ang kautusan. At ganun din naman, kung hindi natin ito masusunod, ay nakapagdadala po ito ng curse sa ating buhay. Anumang ating pagsuway sa kautusan ay nakapagdadala ng sumpa sa atin. At dahil lahat naman po tayo ay hindi nakaabot at nagkasala, kaya lahat ay napasailalim ng sumpa. Subalit purihin po ang Diyos dahil pinag-usapan po natin nung nakaraan sa Galatians chapter 3 verse 13 that Christ has redeemed us from the curse of the law. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang dalhin niya sa kanyang sarili ang sumpa na para dapat sa atin. Ngayon, through Jesus Christ, we will never receive any curse from God. Even though paminsan-minsan po ay nadidisobey natin ng law sa iba't ibang kaparaanan. Dahil tinanggal na ni Kristo ang sumpa ng paglabag sa kautusan nang dalhin niya as our substitute, ang parusa para dito, so that ang blessing ng grace at ang blessing ng faith na tinanggap ni Abraham ay matanggap din po nating lahat. At yamang ang pagpapalang ito pong blessing ng grace and faith ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pagsunod sa kautusan ng mga Hudyo. Kahit sino ngayon, anyone who trusts in Christ ay pwede pong makatanggap ng blessing ng Panginoon. Natatanggap nila ang blessing ng Diyos. Whether they are Jew or Gentile, relihiyoso ka man o hindi, lahat tayo po ngayon ay pantay-pantay dahil sa ginawa ni Kristo. Purihin ng Diyos. Dito po natin pinasasalamatan ng Panginoon. So magpatuloy po tayo. Ito po ang sinasabi sa Galatia Kapitulo 3, talatang 15. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makakapagpawalang kabuluhan o makapagdaragdag man. Gumagamit dito ng pangkaraniwang human illustration si Apostol Pablo na kinaugalian na ng mga tao patungkol po sa isang kasunduan, sa isang kontrata o sa tinatawag nating isang tipan. Sabi niya, kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, ang isang tipan, kapag ito po ay nai-enforce na, nang ibig sabihin ay nagawa na ang lahat ng kailangan to give it legal force. Hindi na ito mapapawalang saysay ni madaragdagan pa. Walang sino man ang makapagpapawalang kabuluhan nito o makapagdaragdag man sa mga conditions nito. Yun po yung sinasabi niya. Halimbawa po, may kontrata kayo na ginawa. Kasama nyo yung contractor ninyo na magpapagawa kayo ng bahay sa halagang $475,000. The contractor cannot come in and say,
I am not making enough money on this. At babaguhin niya yung contract at buburahin niya yung 475,000 at gagawin niyang 500,000. Hindi po ito pinapayagan ng batas. At kayo din ay hindi po pwedeng magsabi na daragdagan ko ng isa pang kwarto ang bahay na pinapagawa ko sa iyo sa parehong halaga ng kontrata. Hindi rin po ito pinapayagan ng batas. Likewise din po, ang tipan o ang covenant ng Diyos with Abraham. Hindi po ito pwedeng baguhin at hindi po ito nabago. It was enforced for 130 years before the law of Moses was given, and it was superior sa law. Ang tipan po ng Diyos kay Abraham ay mas mataas o superior kaysa sa kautusan ni Moses. Kaya ang covenant na ito ay still in force. Nangyayari pa rin po ito. Hindi nabaliwala ng kautusan ang tipan ng Diyos kay Abraham. Alam niyo po, sasabihin ni Pablo sa mga susunod na verses na ang law ni Moses was only a temporary addition na mawawalan din ng epekto once the promised seed ay dumating. Pero ituloy muna po natin ang sasabihin po ng verse 16. Sabi po ng Galatians chapter 3 verse 16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. From the previous verse po, sa verse 15, si Paul had been arguing that the promise or the covenant given to Abraham was still in force, in effect, because no one can add to or take away from a legal covenant. The promise of justification by faith o promise of salvation o ang covenant ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi o sa kanyang supling. Pansinin natin na ito po ay nasa singular form ng pagkakasulat. Ito yung mababasa natin mababasa natin ito sa Genesis chapter 22 verse 18 na nagsasabing, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa lupa. Hindi ibinigay o ginawa ang mga pangako kay Abraham sa kanyang mga binhi o sa mga Jewish people na kanyang mga descendants. Sa pamamagitan ng inyong binhi. Ganito po yung pagkakasulat. This seed was his one descendant who is Christ. Si Kristo po yung tinutukoy dito. Si Jesus Christ. Later on, Paul would argue na tayong mga mananampalataya, yung future plan, so to speak, na nasa loob ng one seed na iyon na si Kristo. Kaya para kay Abraham, personally ginawa yung pangako at sa lahat ng makatatanggap ng kaligtasan, sa kanila ginawa ang pangakong ito. God's promise of justification through faith was given long before the introduction of the law and always has been the only way to justification with God. Ituloy po natin Galatians chapter 3 verse 17. Ito ang ibig kong sabihin, ang kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon ay hindi nagpapawalang bisa sa tipan na dati nang pinagtibay ng Diyos upang pawalang saysay ang pangako. Ganito po ang pagkakasabi sa ibang salin. Itong ibig kong sabihin, may kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham at ipinangako niyang tutuparin ito. At ang pangakong ito ay ibinigay niya 430 years bago dumating ang kautusan. Kaya ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Mas malinaw po, di ba? Kasi po, nang tawagin ng Diyos si Abraham at makipagtipan siya dito kay Abraham, 430 years after this ay lumaya ang bayan ng Israel mula sa pagkakaalipin sa Ehipto. And the same year din nito ibinigay ang kautusan, yung pong 10 utos ng Diyos.
Pero hindi napawalang bisa ng kautusan ang covenant of faith na ginawa ng Diyos kay Abraham. Ang covenant of grace through faith kay Jesus ang nagpawalang bisa sa covenant of the law. Because the law was only temporary until the new covenant could be implemented to the promised seed na si Jesus Christ. Ito po yung conclusion na sinasabi ni Pablo sa mga verses na ito. Ituloy po natin, Galatians chapter 3 verse 18. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Paul is simply saying, if God's blessings, yung pong inheritance, yung pong mana na ipinangako sa atin, ay nakadepend on keeping the law, then they cannot be given by promise. Hindi na po ito gift, hindi na po ito regalo. Kasi kung ito ay makukuha natin sa law, magiging bayad po ito. Pero pinagpala ng Diyos si Abraham simply because ipinangako niya ito. Kasi pag nangako ang Diyos, gagawin niya po ito ng kahit walang bayad mula sa kanino mang tumatanggap nito. Ang pagtanggap, ito man po ay kaligtasan, ito man po ay kahit anong blessing mula sa Diyos, ang pagtanggap sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan at ang pagtanggap sa pamamagitan ng pangako ay magka-opposite po. Magkasalungat po ito. Hindi po sila pareho. Ang kautusan, sa kautusan po kasi, it involves effort, works. Kinakailangan natin itong pagtrabahuhan. Sa pangako, promise po ito. Promise provides as a gift. Biyaya po ito. Kaloob, walang bayad na kaloob. We are either saved by works or by grace. Hindi po maaaring kombinasyon ng works or grace. At kung ako po ang inyong tatanungin, ako po ay naligtas dahil sa biyaya lamang ng Diyos. At ang lahat ng pagpapaalang tinatanggap ko ngayon ay dahil lamang din sa biyaya ng Diyos and not by works. Ituloy po natin, Galatia Kapitulo 3, talatang 19. Bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapagmamagitan. Pinatunayan na ni Pablo sa mga taga-Galatians that the law was not given to bring justification. Kaya po, ang question ay ganito, why was the law given? Ang sagot po ay ito ay idinagdag sa covenant of faith o covenant of promise dahil sa kasalanan para ma-magnify ang ating kasalanan nang sa gayon ay matanggal ang kahit anong false idea na pwede tayong maligtas sa ating mga sariling mabubuting gawa. It ruled out the possibility of self-salvation and made us ready for the covenant of grace. Mananatili lamang ang kautusan at ang epekto nito until the coming of the one true descendants of Abraham, si Jesus Christ. Pero pag dumating na si Jesus Christ, wala na pong epekto ang kautusan. And I'm telling you, si Jesucristo po ay dumating na. Kung kaya't ang kautusan ay natganap na kompleto na ni Jesucristo at hindi na po ito in effect sa ating mga buhay ngayon. Ang mga kataga o salitang dinagdag at yung salitang hanggang ay napaka makabuluhan po para sa ating pong pinag-uusapan ngayon na kautusan. Ang law was neither God's first nor His primary way of dealing with mankind. Hindi po ito yung pangunahing pakikipag-deal ng Panginoon sa sangkatauhan. Kasi po itong covenant of grace na ginawa niya po kay Abraham had already been in effect for 430 years bago pa ibigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Kung kaya nga po,
Ang covenant of grace is had greater authority or superior po ito than the law. Ang salitang hanggang ay ginamit din dito upang ipakita that the law was only temporary until sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. When Christ came, He put an end to the law for righteousness. And I want you to understand that. Nung dumating si Kristo, ay tinapos niya po yung kautusan sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng hinihingi ng kautusan para po tayong lahat ay mapawalang sala at matanggap natin ang katuwiran ng Diyos. Sabi po ng Roma Kapitulo 10, talatang 4, sapagkat hindi nila alam na si Kristo ang hangganan ng kautusan dahil sa kanyang ginawa, ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay itinuturing ng Diyos na matuwid. So tama po na nang si Kristo ay maganap ang lahat ng requirements ng kautusan. Naganap niya po ang kautusan at ang kautusan ay tumigil na sa pagre-require sa atin at ang katuwiran ay natatanggap natin dahil sa ginawa ni Kristo. Si Kristo ang katuparan ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Ang salitang tagapamagitan literally means nasa pagitan or to be in the middle or to be in the midst. Ito po yung namamagitan between two parties na nakakaalam at nakaka-produce po, nagdadala po siya sa kanila ng kapayapaan, pinapayapa po niya yung dalawang party. Si Moses po ang naging mediator na ginamit ng Diyos para sa lumang tipan sa pagitan niya at ng mga Hebreo. It was appropriate for him to be a mediator because God had not yet reconciled us unto Himself. Pero ngayong naganap na ni Kristo ang lahat ng kinakailangan, there is no more need for another mediator. Sa katunayan po, ang sabi ng Biblia, si Kristo ngayon ang tanging mediator between God and man. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kung kaya nga, anyone seeking to be a mediator na para pong si Moses sa Exodus chapter 32 ay nagiging laban kay Kristo. Ang ibig sabihin, kinakalaban niya ang ginawa ni Kristo. Kasi po ditong si Moses sa chapter 32 ng Exodus, sinabi niya po, Panginoon, huwag po ninyong ituloy ang matindi ninyong galit sa kanila at huwag niyo silang papatayin. Pero ang lahat ng galit po ng Diyos ay napawi na at dahil ito'y binuhos na sa katawan ni Kristo nung siya'y mapako sa krus. Kung kaya nga po kapag sinasabi natin yung ganitong statement, lumalaban tayo sa lahat ng ginawa ni Kristo, tinapos ni Kristo sa krus. Alam niyo po, marami pa pong tao ang ganito ang kaisipan and they may be doing it in ignorance with good intentions. But they are trying to take a position that only Christ can occupy. Meron na lamang pong iisang tagapamagitan between God and man, and that is the man, Jesus Christ. Huwag niyo pong kukunin ang posisyon na ito. At kalimitan po sa maraming church intercession today is modeled after Old Testament examples of intercession kagaya po ng kay Moses, kagaya po ng kay Abraham at kay David. At ang mga ito, si Moses, si Abraham at si David, were correct to act as mediators between God and man because si Jesus ay hindi pa dumarating. But now that Jesus is the only mediator between God and man, lahat ng intercession na ganito, modeled after the Old Testament examples, ay paglaban kay Kristo sa Kanya pong ginawa. Sana po hindi ganito ang ating mga iglesia. At sana po ay naintindihan nyo ang nais ko pong sabihin. Sinasabi ko po ito sa pag-ibig dahil may pagkakaiba po ngayon sa bagong tipan. Ang lahat ay binago dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo.
Galatia Kapitulo 3, talatang 20. Ang tagapamagitan ay hindi para sa isang panig lamang, ngunit ang Diyos ay iisa. Ano po ang ibig sabihin dito ni Pablo? Na ang tagapamagitan ay namamagitan para sa dalawang panig or two parties who are in conflict with each other. Therefore, nang gamitin niya ang pangungusap na ang tagapamagitan ay hindi para sa isang panig lamang, sinasabi niya na ang mediators ay hindi nagsesettle ng dispute among themselves. They are go-between for two parties. However, ang mediation ni Jesus was very unique dahil si Jesus po ay Diyos at tao at the same time. Therefore, ipinagkasundo niya ang kanyang sarili sa kanya ring sarili. He was reconciling himself, his humanity and all his children by faith, to himself, his divinity, sa kanyang Ama. Ito po ang ibig ipakahulugan ni Pablo ng kanyang sabihing, ngunit ang Diyos ay iisa. Ituloy po natin, Galatians chapter 3 verse 21. Kaya nga, kung magkagayon, ang kautusan ba ay laban sa mga pangakong ibinigay ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Ito ay sapagkat kung maaaring makapagkaloob ng isang kautusan na makakapagbigay ng buhay, tunay ngang ang pagpapaging matuwid ay sa pamamagitan ng kautusan. Dahil sa mga sinabi natin patungkol sa kautusan, ang tanong ngayon ay, taliwas ba ang kautusan sa pangako ng Diyos? Pansinin natin ang sagot po ni Pablo. Sabi ni Pablo, no, huwag nawang mangyari. Hindi. Sabi niya, God forbid, sabi niya po sa English. Paul completely supported the law if it is used for its original intention and function. The only conflict na meron po si Pablo with the law was kapag itinuro ito na ang kautusan ay para mapawalang sala tayo sa harapan ng Diyos. That was impossible and never the intent and never the intention of God sa pagbibigay niya ng kautusan. The function of the law was to amplify the death that sin had already produced in our lives upang hindi tayo malinlang sa ating pagpapalagay na kaya nating maligtas sa sarili nating kabutihan. Hindi binigay ang kautusan para makapagdala ng buhay, kundi kamatayan. Kung ang kautusan ay makapagbibigay ng buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid instead not sa pamamagitan ni Jesus. Ang kahinaan ng ating mga laman made us incapable of ever fulfilling any standards of the law. Romans chapter 8 verse 3 and Hebrews chapter 8 verse 7 to 13. Our only hope of salvation is through faith in a Savior. Si Jesus lamang po ang paraan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Roma Kapitulo 8, talatang 3 ay ganito po. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Praise God! Hindi po kaya ng kautusan na mapawalang sala tayo. Kaya ang Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ at ang pagkamatay niya sa krus at ang ating pagtanggap sa kanyang ginawa ang nagpapawalang sala sa ating lahat. Praise God, purihin ang Diyos. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa upang tayo ay mapawalang sala. So ngayon, bakit po ibinigay ang kautusan? O idinagdag ang kautusan? Idinagdag ang kautusan sa pangako ng Diyos, sa covenant of promise, for a temporary time hanggang sa dumating ang tagapagligtas na si Jesucristo. Upang tayo ay tanggalin sa malalim na pagkakalinlang na kaya nating iligtas ang ating mga sarili. Subalit nang dumating si Jesucristo na siyang paraan ng kaligtasan, ang kautusan ay tumigil na sa kanyang
kapangyarihan sa ating mga buhay dahil sa ginawa ni Kristo, dahil tinupad niya ang lahat ng hinihingi ng kautusan. At ngayon, ikaw at ako ay napapawalang sala, hindi sa kautusan, wala na po ito, sa pananampalataya natin kay Kristo at sa lahat ng kanyang ginawa. Purihin ang Diyos. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Ito po ang Life and Grace. Kami po ay nagsasabi sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!